malamig na bahagi ng saksihan. Sa isang liblib na baryo, may isang batang araw-araw na tinatawag ng kaniyang sariling ina na tanga, walang kwenta at malas. Tago ito ang kwento ng isang batang ang tanging kasalanan ay ipinanganak sa maling pamilya at kung paano siya, sa gitna ng pagdurusa, natutong ipaglaban ang sarili at hanapin ng kapayapaan na itinanggi sa kanya ng mundo. Background, tahanan ng sakit. Walang araw na lumipas na hindi narinig ng bata ang sigaw ng kaniyang ina. Wala kang mararating, lubos na pasanin ka. Sa halip na yakap, salita ng galit ang bumalot sa kanya. Sa halip na pagmamahal, puro pagdudusang paulit-ulit na hindi niya maintindihan. Tuwing gabi, umiiyak siyang nakayakap sa sarili, nagtatanong, kung nanay ko siya, bakit ganito? Pagsubok, paglilinis, pagtitirik at kawalan. Bata pa siya pero halos lahat ng gawaing bahay, siya ang gumagawa. Siya buong nag-aalaga sa kapatid, siya ang naglilinis, siya ang nagbubuhat, habang ang ina niya ay inuubos ang oras sa bisyo at pakikipag-usap sa ibang lalaki. At kapag nagkamali siya, punit na damdamin ang kapalit. Isang araw, sa gitna ng bagyo, pinalayas siya sa harap ng lahat. Umalis ka, hindi kita kailangan. Wala siyang payong, wala siyang sapatos, at wala siyang direksyon. Tumakbo siya habang umiiyak, hindi alam kung saan pupunta. Turning point, ang matandang lalaki. Sa isang lumang tulay, nakaupo ang isang matandang lalaki na tila matagal nang inaantay ang kaniyang pagdating. Bakit ka umiiyak, bata? Sa unang pagkakataon, may boses na hindi galit, hindi mapanumbat, kundi puno ng pag-unawa. Nagsimula siyang magkwento. Ang lahat, ang sakit, ang pag-abuso, ang pag-iisa. Tahimik lang nakinig ang matanda at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, hindi mo kasalanan na hindi ka minahal ng taong dapat magmahal sa'yo. Pero anak, nasa iyo ang kapangyarihang mahalin ang sarili mo kahit kailan ka pa iniwan ng mundo. Pagbabago, pagtindig. Ang mga salitang iyon, parang apoy na muling nagbigay ng liwanag sa puso niyang nalulunod sa dilim. Doon niya naintindihan, hindi siya ipinanganak para maging basura ng sino man. Hindi siya ginawa para maging punching bag ng kahit sino. May halaga siya, kahit buong buhay niyang sinabing wala. At simula noong gabing iyon, inalay niya ang sarili sa isang pangako. Hindi ko hahayaang wasakin nila ako. Hindi ko hahayaang kunin nila kung sino ako. Pagpapatuloy, ang umagang may bagong simula. Kinabukasan, nagising ang bata na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot, hindi lungkot, kundi pag-asa. Ang mga salita ng matandang lalaki ay paulit-ulit na tumutunog sa isip niya. Hindi ikaw ang mali. Hindi mo kasalanan ng sakit nila. Sa unang niya pagkakatan, tumingin siya sa salamin at nakita hindi ang walang kwentang bata na sinasabi ng kaniyang ina, kundi isang batang lumalaban sa buhay kahit walang sumusuporta sa kanya. Eng Bagong Landas. Hindi na siya bumalik sa bahay. Nilakasan niya ang loob at naghanap ng ibang tahanan kahit pansamantala. Sa simbahan, sa ilalim ng gusali, minsan sa lumang waiting shed, kahit saan basta ligtas. Doon niya natutunan ng isang aral na hindi nawala sa puso niya. Kung walang pintong bumubukas para sa'yo, gumawa ka ng sarili mong pinto. Nagtrabaho siya sa maliit na karinderya, nagwalis, naghugas, nagayos ng mesa. Walang sweldo sa simula, pero binibigyan siya ng pagkain at matutuluyan. Para sa kanya, sapat na yon. Doon nagsimula ang unti-unting pagbangon. Ang gimatongga tumulong. Habang tumatagal napapansin siya ng mga tao. Tahimik, masipag, at may mata na laging may bahid ng pagod pero hindi sumusuko. Isang guro ang palaging bumibili sa karinderya at napansin ang katalinuhan niya. Bakit hindi ka pumapasok sa eskwela, iho? Tanong ng guro. Doon niya unang sinabing, wala po akong pamilya na magpapaaral. At hindi iyon naging hadlang. Tinulungan siya ng guro, inasikaso ang papeles, at binigyan siya ng mga lumang notebook at lapis. Sa unang pagkakataon, may taong naniwala sa kanya. Pagbubukas ng pinto ng edukasyon. Sa paaralan, marami ang nagulat. Kung barang iniwan at pinalayas, ay biglang nagpakitang gilas sa klase. Hindi dahil gusto niyang maging pinakamatalino, kundi dahil gusto niyang patunayan sa sarili na may halaga siya. Na ang boses ng kanyang ina na paulit-ulit na nagsasabing wala kang mararating ay isang malaking kasinungalingan. Tuwing gabi, nag-aaral siya sa ilalim ng poste ng ilaw. Tuwing umaga, naglilinis siya sa karinderya. At sa gitna ng hirap may ngiting unti-unting bumabalik. Hindi niya alam kung bakit patuloy siyang lumalaban, pero may isang bagay siyang sigurado. Hindi ko hahayaang maging katulad nila ang puso ko. Unang tagumpi. Pagkaraan ng ilang buwan, tinawag siya ng principal. Hiho, ikaw ang top sa buong batch. Ipagpatuloy mo yan. At sa sandaling iyon, parang bumagsak ang lahat ng pader na bumabalot sa puso niya. Hindi dahil sa medalya,
Hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa wakas may taong nagsabi sa kanya ng salitang, ni minsan ay hindi sinabi ng sariling ina, "Proud ako sa'yo." Simulang bagong yugto. Lumipas ang mga taon at ang batang minsan ay tinawag na walang kwenta, ay unti-unting nagiging lalaki na may sariling lakas, sariling direksyon at sariling pangarap. Hindi siya naging perpekto pero naging matatag. At higit sa lahat, hindi niya hinayaang maging dahilan ng puot ang nakaraan. Habang lumalaki siya, lalo niyang naunawaan ang aral na iniwan ng matanda sa tulay. May mga sugat na hindi mo ginusto pero responsibilidad mong pagalingin. At iyon ang ginawa niya. Sa bawat araw ng pag-aaral, sa bawat hakbang patungo sa hinaharap, unti-unti niyang binubura ang boses ng ina sa isipan niya. Ang maitim na nakaraan na muling bumalik. Isang gabi, habang pauwi galing trabaho, may babaeng humahabol sa kanya. Muntik na siyang hindi makilala dahil payat, gusgusin at nanghihina ito. "Anak." Tumigil ang mundo niya. Ang babaeng sumira sa pagkabata niya. Ang babaeng nagpalayas sa kanya sa ulan. Ang babaeng nagsabing wala siyang halaga. Nasa harap niya ngayon, nanginginig, umiiyak. "Patawad. Anak, iniwan ako ng lahat. Wala na akong mauuwian." Sa loob ng puso niya, nagbanggaan ang dalawang tinig. Galit at tawa. At doon niya naalala ang pangakong binitawan niya noon. "Hindi ko hahayaang maging katulad nila ang puso ko." Eng decision. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya ito niyakap, pero hindi niya rin ito itinulak palayo. "Hindi ko alam kung kaya kong ibalik lahat," sabi niya. "Pero kaya kong patawarin ka. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve kong maging malaya." Ni sa unang yung pagkarantaon nang nakita niya ang ina na hindi galit, hindi mataas, kundi isang taong basag at nagsisisi. Ang bagong kapitulo. Tinulungan niya ang kanyang ina makahanap ng tirahan, pagkain at gamutan. Hindi sila naging close, hindi sila naging perpektong mag-ina, pero natutunan nila ang pinakamahalagang bagay, na minsan ang pamilya ay hindi nasusukat sa nakaraan, kundi sa mga taong handa pang itama ang mali. Ang tagumpay. Pagkalipas ng ilang buwan, tumayo siya sa harap ng entablado. Hindi bilang batang inapi, kundi bilang lalaking nagtapos na may karangalan. Habang nakatayo doon, naramdaman niya ang malamig na hangin. At sa isang sulok ng auditorium, nakita niya ang guro na unang naniwala sa kanya at ang matandang lalaking minsang nagbigay ng lakas sa lumang tulay. Ngumiti ang matanda. At sa kanyang isipan, muling umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon. "Hindi mo kasalanan na hindi ka minahal, pero ikaw ang may hawak kung paano mo mamahalin ang sarili mo." Ending, mensahe sa manonood. At ito ang aral ng buong kwento. Hindi mo kontrolado kung saan ka ipinanganak, pero kontrolado mo kung paano ka babangon. Hindi mo mapipili ang taong sasakit sa'yo, pero mapipili mo kung paano ka tatayo pagkatapos masaktan. At kahit gaano kadilim ang mundo, may isang liwanag na hindi kailanman mawawala, ang lakas na nasa loob mo. Pagbabalik sa tulay. Makalipas ang ilang buwan ng tahimik na buhay, isang araw na pagpasyahan niyang balikan ang lumang tulay. Doon nagsimula ang lahat, doon niya unang natutunan na hindi siya basura. At doon niya unang naramdaman na may pag-asang naghihintay sa kanya. Habang naglalakad siya papalapit, ramdam niya ang malamig na hangin na parang humahaplos sa mga alaala ng nakaraan. Sa bawat yapak, binabalikan niya ang batang umiiyak sa ulan, ang batang tinawag na pasanin, at ang batang natutong tumayo kahit wala siyang sandalan. Ngunit pagdating niya sa tulay, wala na roon ang matandang lalaki. Walang bakas, walang upuan, walang kahit anong palatandaan. Parang hindi ito kailanman umupo doon. At sa sandaling iyon, muli niyang naramdaman ang kirot, pero hindi dahil sa pagkawala, kundi dahil sa pag-unawa. Siguro, hindi siya tao na dumaan lang. Siguro siya ay binigay ng Diyos para gisingin ako. Ngumiti siya at tumingin sa langit. "Salamat po," mahinahon niyang bulong. Ang desisyon na magbago ng buhay ng iba. Habang nakatayo doon, biglang dumaan ang ilang bata. Puno sila ng alikabok, may pasa at may daladalang mga sako ng basura. Isa sa kanila, halos pareho ng tingin na mayroon siya noon, isang tinging puno ng pagod at takot. Lumapit siya. "Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba dapat nasa eskwela kayo?" Nagkatinginan ang mga bata at isa sa kanila ang nagsabi, "Wala po kaming pera at wala ring magulang na nag-aalaga." Parang kidlat ang tumama sa puso niya. Nakikita niya sa kanila ang sarili niya at doon bigla niyang naisip ang isang bagay na hindi niya inakala na gagawin niya, ang maging gabay na hindi niya nakuha noon. Inalok niya sila ng pagkain. Tinanong ang kwento nila at nang makita niyang pareho sila ng pinagdaanan, hindi na siya nag-atubiling tumulong. Ang pundasyong binago ang buhay ng marami. Pagkaraan ng ilang linggo, gumawa siya ng maliit na proyekto, isang simpleng silid-aralan sa lumang bodega, na tinawag niyang Ilaw ng Tulay Foundation.
Isang lugar para sa mga batang iniwan, inabuso o pinabayaan. Hindi ito magarbo, hindi malaki, pero puno ng pagmamahal na hindi niya natanggap noon. Araw-araw may mga batang dumarating. May umiyak, may takot, may gutom. Pero lahat sila unti-unting nagbabago. At siya ang naging matanda sa tulay para sa susunod na henerasyon. Pangwakas na mensahe. Isang gabi habang nakaupo sa harap ng mga batang natutulog, napaisip siya. Noong araw, akala ko wasak na ako. Akala ko katapusan ko na. Pero hindi, doon pala nagsisimula ang totoong buhay ko. Tiningnan niya ang liwanag ng isang kandilang sumasayaw. Sa dilim at dahan-dahang bumulong. Kung iniwan ka ng mundo, maging liwanag ka ng mundo. At iyon ang naging kwento niya. Hindi kwento ng isang batang inapi, kundi kwento ng lalaking ginamit ang sakit para magbigay pag-asa. Epilog, ang taon ng pagbabago. Lumipas ang ilang taon at ang munting silid-aralan na minsan ay gawa lamang sa lumang kahoy at sirasirang bintana, ay naging isang malaking tahanan para sa daan-daang bata. Ang ilaw ng Tulay Foundation ay lumago, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil araw-araw may taong natutulungan at bawat batang nabibigyan ng pag-asa ay nagiging ilaw din para sa iba. Sa bawat sulok ng gusali, may mga batang nakangiti, nag-aaral, naglalaro. Mga batang dati natutulog sa kalsada, ngayon may sariling mesa, sariling notebook, at higit sa lahat, sariling pangarap. At siya, tahimik lang siyang nakaupo sa gilid, pinagmamasdan ng lahat. Hindi dahil gusto niyang magyabang, kundi dahil bawat batang humahawak ng lapis ay nagpapaalala sa kanya kung bakit siya nagsimula. Ang bumalik na ina, isang araw dumating ang ina niya. Hindi para humingi ng pera, hindi para magmanipula, kundi para magpasalamat. Anak, hindi ako naging mabuti at hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Pero salamat, dahil mas naging tao ka kaysa sa akin. Hindi siya umiyak, hindi siya nagalit. Sa halip lumapit siya at marahang isinagot, hindi ko na kailangan ng nakaraan. Ang mahalaga, ngayon handa tayong magbago. At doon niya naramdaman na tunay na siyang malaya. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil pinili niyang hindi na maging alipin ng sakit, ang mensaheng nagpapalaya. Habang lumalakad siya pauwi, nakita niya muli ang tulay. Ngayon mas matibay, mas maliwanag, at napapaligiran ng mga bata na tumatawa at naglalaro. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim, at naramdaman niyang nakatayo roon ang matandang lalaki. Hindi na nakikita pero naroon sa puso. Maraming salamat, bulong niya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang batang umiiyak, hindi na siya ang batang pinabayaan, kundi siya na ngayon ang boses na bumubuhay ng pag-asa. Final message to the viewers. At ito ang mensahe niya sa lahat ng nakikinig. Kung ikaw man ay nasaktan, iniwan o ginawang walang kwenta, huwag mong hayaang manatili ka sa dilim. Ang sakit ay hindi dulo. Ito ay tulay papunta sa mas matatag na bersyon mo. Hindi mo kontrolado ang nakaraan, pero kontrolado mo ang taong magiging ikaw sa hinaharap. Tandaan mo ito, kung wala kang nakitang ilaw, maging ilaw ka.